Sa unang linggo niya sa ospital, yung ka-eskwadra niya ang nagkasikaso sa kanya. Dahil halos isang buwan siya sa ospital. Libre naman at di gumastos. Ang problema nga lang kung sino ang mag-aasikaso sa kanya. Lumapit at pumunta sa office ko ang lead man niyang Hapon. Sabi niya, tulungan ko naman daw siya. At magsabi sa kapwa ko Pinoy na may mag-asikaso sa kanya. Kawawa naman daw si Hakim. Sabi ko naman sa Hapon ay walang problema. Ako ang bahala. At yun nga, kinausap ko ang mga kumpare ko. At nagkasayan ako bawat araw kung sino ang mag-aasikaso sa kanya. Noong nakadalawang linggo na siya sa ospital, tumawag sa akin ang main boss sa taas. Ang sabi na bigyan ko naman daw ng panahon ng kababayan ko at huwag akong magtanim ng sama ng loob. Nasermonan pa ako gawa nun dahil wala akong pakialam kay Hakim. Sa pagtatanong ko kung ano ang itsura niya at ano ang dapat kong gawin, tinawanan ako ng mga kumpare ko. Sabi nila, pag pinuntahan mo, baka mas susuka ka. Gawa ng masyadong mabaho. At alam naming magiging masaya ka dahil kumukulo ang dugo mo dun. Sabi nila, Kuya Allen, nung pinuntahan ko siya, pagbukas pa lang ng pinto, bumungad na ang amoy na mabaho. At nakita kong nakaupo at nagkatitigan kami mata sa mata. Yumuko na lang siya. At sa unang pagkakataon, narinig ko siya na nagsabing, Sir, good evening po. Bigla siyang umiyak at sinabing, maraming salamat po at pinuntuhan niyo ko. Awa ang dumaloy sa akin. Awa na para siyang inabandona. Parang siya lang ang tao sa mundo. Tininan ko muna siya. Haba ng buhok niya at ang mga kuko. Sabi ko sa kanya, Mr. Hakim, bigay mo ang password mo sa locker mo at ang susi ng unit mo kung pagkakatiwalaan mo ko. Alam ko ikakabuti mo ang gagawin ko para sa'yo. Sumang-ayon naman siya. At sabi ko pa, alam ko nga doon ang cellphone mo at wallet mo. Sige, alis muna ako at babalik ako as soon as possible. Ang nasabi ko sa kanya. Kuya Allen, bumalik ako sa site ng trabaho at binuksan ang locker niya. Pumunta sa unit niya at kumuha ng konting gamit niya. Pagkatapos ay umuwi ako sa unit ko, kinuha yung hair clipper at bumili na rin ng toothbrush na di baterya at saka ng toothpaste. Kinuha ko rin yung pamputol ng kuko, sabon, shampoo at mga towel. Na makabalik ako sa ospital, nakaupo pa rin siya. Sabi ko, kung galit ang pahiralin ko, kawawa ka Mr. Hakim. Hindi siya naimik, nakatingin lang sa akin. Sabi ko pa, lilinisin ko ang katawan mo. Sana naman, huwag ka sanang pasaway sa pagkakataon na ito. Pinwesto ko siya sa paliguan sa tabi ng kama niya. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Ang nasabi ko pa. Una, ginawa ko Kuya Allen ay yung buhok niya. Ginupit ko yun. Semi-kalbo ang lumabas.
Tapos yung mga kuko niya, binawasan ko rin. Pagkatapos ay, ang sabi ko, o paano? Tatanggalin ko ang suot mo, okay lang ba? Okay lang po sir, sagot naman niya. Kuya Allen, nung natanggal ko ng lahat, di ako nagpahalata. Pero parang gusto kong sumigaw. Dahil sa hindi pa yun galit, pero parang tingin ko isang ruler na ang haba. Hindi ako nagpahalata sa kilos ko. Sabi ko sa sarili ko, nasa kanya ng lahat. Napakapogi niya. Matalino. Matangkad pa. Nang matapos ko na siyang paliguan, pinunasan ko siya na parang isang bata. Di pa rin siya naimik. Sabi ko sa kanya, ayan, nagmukhang tao ka na ulit. At narinig ko na lang na maraming salamat po. Ang sagot niya, gamitin mo ang cellphone ko. Tawagan mo ang pamilya at anak mo. Napatingin lang siya ng diretso sa akin. Sir, wala po akong asawa. Ako po ang panganay sa amin. Ang sagot niya, sorry po sir, naging pabigat ako sa'yo. At di nakinig sa payo mo. Ang kinakasoklaman kong bisor, siya pala ang magbibihis at maglilinis ng katawan ko. Sir, alam ko, binlock mo ako sa Facebook mo. Wala nung nakaapak ako sa Europe, never mo akong tinuring na worker mo. Kaya nabuo sa isip ko na kaya kitang tapatan. Mali po pala yun, sir. Ang ginanti mo ay pagmamahal. Ang dagdag pa niya, Kuya Allen, hindi ba ko na lang ang usapan? O tawagan mo na ang mga magulang mo. Yung cellphone mo lobat. Siguro dahil matagal na sa locker mo. Ito nga akin na lang gamitin mo. Nung nakapag-sign in siya sa cellphone ko, agad niyang tinawagan ng nanay niya. Kuya Allen, puro iyakan sila. Ang akala ng pamilya niya, patay na si Hakim. Nung sinabi niya na kasama akong bisors ko at siya ang nagasikaso sa akin, kinausap ako ng nanay niya. Walang hanggan ang pasasalamat nila. Nakita ko rin yung tatay niya na nakahiga na may katabing oxygen. Sa kwentuhan nila ng nanay niya, pati yung bunsong kapatid niya, nakinig lang ako sa usapan nila. Nung matapos silang nag-usap, kami naman ang nag-usap na masinsinan ni Hakim. Malaking tao siya pero mababa pala ang luha niya. Sir, narinig mo ang sabi ng nanay ko. Ikaw na daw ang bahala sa akin mula ngayon. Dahil sa ginawa mo, walang katumbas na halaga ang ipapalit ko. Sinagot ko naman siya, Kuya Allen, na ang dami mong sinayang na panahon, pero kailangan ituwid kita. Nung una kitang nakakausap, kung pagsalitaan mo ako, para akong batang walang alam sa mundo. Sumagot naman siya na, Sir, kahit po luluhod ako sa harap niyo, gagawin ko. Huwag po sana kayong magbago sa akin, sir.
turuan mo po ako kung paano magpakumbaba. Parang lahat ng to, ibabalik ko sa'yo, kasama ng aking katawan. Sir. Lumipas ang 2 araw, pinasyalan ko na naman sa ospital. Di na gaya ng dati na mabaho at medyo okay na siya. Pagbukas ko ng pinto, ang bugad niya sa akin ay ngiti na may pag-asa. May dala akong pagkain ng mga Muslim. Sabi ko, kumusta na? Sagot naman niya ay, okay lang sir. Gumaan na ang pakiramdam ko. Lagi kong kausap yung pamilya ko na nasa Pinas. Sir, marami pong salamat. Kain ka muna bago kita paliguan. Ang sagot ko naman, mamaya na po sir. Hintayin ko muna yung nurse na nagpapakain sa akin. Kasi po, nahihirapan po ako sa paghawak ng kutsara eh. Ang sabi niya. Ganun ba? Di ako na lang ang magsubo sa'yo. Ang sagot ko naman. Wag na po sir, nakakaya na yun kasi di mo gawain yung magserbisyo ng ibang tao eh. Ang sagot niya. Ayan na naman tayo. Pride na naman. Bago kita pakainin, maligo ka muna. May dala akong deodorant, pero huwag kang ma-offend ha. Ang sabi ko, ngiti lang ang sinukli niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pwesto na dun sa may hawakan para di ka ma-outbalance. Pagkatapos ay sinabon ko ang katawan niya, pati na rin yung harapan niya. Binalawan ko, kinuskus ko ang buong katawan niya. Nung napabaling ako doon, parang nabubuhay ito ng konti. Sinabihan ko siya na huwag mong buhayin yan. Tumawa lang siya ng malakas. Kuya Allen, wala na yung galit ko sa kanya. Awa na lang ang nakikita ko. Lalo na sa pinagdaanan niya sa pamilya niya. Patong-patong ang problema niya. Nung matapos ko siyang paliguan at binihisan, pinakain ko na siya. Sabi niya, Sir, hanggang kailan po ako dito? Yan ang di ko masasagot, Hakim. Malalaman ko yan sa taas. Bukas itatanong ko. Ang sagot ko, galit ka pa buo sa akin, sir? Tanong niya ulit. Matipid lang ang sagot ko. Iba ang kinalakhan mong kultura at iba yung nakasanayan ko. Kapwa tayo Pinoy pero iba ang paniniwala. Muslim ka na lumaki sa Manila, nag-aral sa Maynila. Ako sa probinsya lang, kumbaga parang anak na lang kita. Nasabi ko, Sir, lumaki po ako sa magulong kapaligiran, sa makipot at maliit na bahay na inuupahan namin. Di ko pa naranasan ang umibig at naimulat sa akin kung paano mabuhay ng simple. Kaya po nag-focus ako sa pag-aaral para makaalis sa Manila. Gusto ko po sana yung malawak at makabili ako ng sariling bahay para po sa pamilya ko. Sinagot ko naman siya na malalim pala yung pangarap mo.
Ba't di mo baguhin yung ugali mo? Sumagot siya na, Sir, turuan mo po ako. Ibibigay ko po sa iyo ang buong pagkatao ko. At alam ko, ituturo mo yung tama para sa akin.